Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kaibigan, mga sumusubaybay sa atin pong digital evangelism sa pangunguna ng Central Quezon 2 at sa pang-apat na gabi ng atin pong pagsubaybay ng iba't ibang mga paksa. Kung atin pong maalaala, kagabi ay tinalakay ng ating minamahal na pastor ang God the Son. At ngayong gabi naman ay tatalakayin po ang God the Holy Spirit. Kaya mataman po nating pakinggan at subaybayan ang ating pong pag-aaral ngayong gabi at sigurado akong makikinabang tayo ng mas mataas kaysa sa ating pong napakinabangan sa nakalipas na mga gabi. Ang ating pong programa ngayong gabi ay bumabati kami sa inyo ng isang maligayang gabi ng patuloy na pakikipagniig sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsubaybay ng ating pong gabi-gabing topic. At happy Sabbath po sa lahat ng mga brothers and sisters natin sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon din po sa ating mga kaibigan na nakapanood at matamang sumusubaybay, hindi lamang sa ating bansa, kundi pati na rin po sa abroad. Kung saan man po kayo naroon, hanggat kayo nararating ng aming tinig, binabati namin kayo ng isang magandang gabi. Ang atin pong mga gaganap sa gabing ito ay walang iba, kundi sa gabing ito ang inyo pong lingkod, si Brother Abel Labalan, ang siyang presider at ngayon po ay aking ginamparanayang tungkulin. At kasunod po nito ay walang iba kundi ang ating opening prayer o mananalangin muna tayo sa pasimula sa pangunguna ni Sister Melody Banawa. At pagkatapos po naman ito ay makakarinig tayo ng isang magandang awitin. Atin pong pakinggan ang lyrics o kung ano ang nilalaman ng awit na ito ng pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ni Sister Heartlane Ilostre. At pagkatapos po noon, ang isang kapanapanabik na mensahe sa pangunguna ng ating minamahal na pastor, si Pastor Joby Estrada. At pagkatapos po ng kanyang mensahe ay marinig po naman natin ang isang awitin ng bilang pagtugon sa mensahe na ating napakinggan sa pamamagitan ulit ng ating kapatid na si Sister Heartlane Ilostre. At pagkatapos po ay masasaksihan natin ang pangwakas na pananalangin sa paghingi ng basbas mula kay Sister Cecil Gia. Sa gabing ito po ang takbo ng ating programa. Purihin ang Panginoon, pagpalain po tayong lahat. Ngayon po ay magsisimula tayo sa mamagitan ng pananalangin ni Sister Melody Banawa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Ang tahanan ay nasa kahit taas-taasan ng kalangitan. Pinupuri po namin ang inyong pangalan sa gabing ito. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy niyong pagkakaloob sa amin ng mabubuting mga bagay. At ito ay amin pong lubos na ipinagpapasalamat sa inyo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Sa oras pong ito, Panginoon, amin pong inilalapit ang aming mga sarili. Hatid po namin na kami ay makasalanan. Ngunit sa aming pong paglapit sa inyo at sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kami ay inyong tinubos sa lahat ng aming mga kasalanan. At sa oras na ito, humingi po kami ng kapatawaran. Kung kami man po ay nagkaroon ng kahinaan, kung ito ay sa aming pananalita, sa aming paggawa, sa aming mga iniisip, hindi po ba maaari na kami maging karapat-dapat sa inyong harapan sa oras na ito. At sa gabi pong ito, sa aming ika-4 na gabi ng pag-aaral ng inyong mga banal na salita, hinihiling po namin ang pakikisama ng banal na Espiritu, ang siyang lumukob sa bawat isa sa amin, kasama ang aming mga kaibigan na sumusubaybay gabi-gabi. Nawa po, Panginoon, ay matago kami sa likuran ng inyong cross, lalong-lalo na po ang inyong tagapagsalita at tagapagbigay ng mga banal na salitang ito sa pamamagitan ni Pastor Joby Estrada. Nawa po ay ang kalwalhatian niyo umahayag sa kanyang katauhan
At ganoon din po ang mga awit na ito ay nakakapagpasigla sa puso at sa pananampalataya ng bawat isa sa amin. Inaasahan po namin na mayroong magiging mas magagandang mga bunga ang mga ginagawa namin ganito at patuloy nawa po patatagin ang aming mga katauhan sa pamamagitan ng mga ganito mga bagay. Magpatuloy kami magbahagi sa anumang paraan, lalo na po sa panahon na ito. Kami po ay lubos na umaasa na kami inyong laging sasamahan sa pamamagitan ng banal na espiritu at mga anghel na siya nagbabantay sa bawat isa amin. Ang lahat po ng kapurihan ay itinataas namin diyan sa inyo sa kaitaasan at ang lahat po ay aming inilalapit, hindi po alang-alang sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang na po lahat sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ang salita mo'y iliwan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Puso ko'y umaawit, labis na nagdaya, pagkat si Kristo ang kasama ko. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak na may malalim, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Ang kaligayahan ko'y nasa Panginoon, buong buhay ko'y purihin ang pangalan mo. Nais kong ika'y sundan, kamay ko'y hawakan, upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Amen. Maraming salamat, Sister Heartlane, sa iyong awit. Ating pinupuri ang Panginoon sa Kanya pong kabutihan sa ating lahat.
sa kabila po ng ating kapaguran, tayong lahat ay iningatan ng ating mahal na Panginoon. Kumusta po kayo mga kapatid, mga kaibigan na sumusubaybay po sa ating gabi-gabing programa? Napakabilis po ng ating panahon. Tayo ay nasa pang-apat na gabi ng ating pag-aaral. At tunay na lahat tayo ay nakinabang sa ating pag-aaral gabi-gabi sapagkat tunay po na ang ating Panginoon ay sinamahan tayo sa ating mga pag-aaral na ito. At ako po'y umaasa na ang bawat isa ay lahat po tayo ay nakinabang. Kaya binabati ko po ang lahat na ating mga tagapakinig, ang ating mga taga-subaybay sa atin pong online digital evangelism na ito na nagsimula po noong Martes. At ito po ay inaasahan nating magtatapos sa darating pong September 12. Ayan. Kaya kumusta po kayo? Binabati ko po ang mga taga-Sariaya, mga taga-Candelaria, mga taga-Chaong, lalo dyan sa lugar po ng San Pedro, Chaong. Ayan. At sa ating mga kapatid, kaibigan din dyan po sa Dolores, Quezon, at maging dyan po sa lugar ng San Antonio. Maging sa buong Pilipinas at sa buong mundo na nanonood po sa ating live streaming. Ngayon pong gabi ay tayo magpapatuloy na sa ating pag-aaral. Tayo po'y dumadalangin sa Panginoon na lalo natin siyang makikilala sapagkat ibig ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, na makilala natin siyang lubos. Ngayong gabi, ang atin pong pag-aaral ay may kinalaman po sa banal na espiritu. Yung pong gabay, akin pong kinokontrol dito ang ating sana po makontrol ito na ako lamang pong nakikita sa screen. Aking mga kasama pong nagkokontrol. Ang lumalabas po kasi ay Acer. Hindi naman po Acer ito. Sige po, sana nakalabas po ako lamang. Pero sige po, naunawaan natin yan. Mga kapatid, tayo magpatuloy na sa pag-aaral. Kagabi po ay ating tinalakay ang may kinalaman sa Diyos Anak ng ating Panginoong Hesukristo. At atin pong napatunayan na si Kristo po ay Diyos na siya po ay nagkatawang tao. Di po ba? Maliwanag po yan. A blending of two nature, a divine and human. At salamat po kay Sister VG Cueto na tayo ay naitama sa talata pong ating ginamit kahapon sa Hebreo 13 na ang naisulat po ay 18 na may kinalaman po sa katangian ng ating Panginoong Hesus, yung immutability. Yun po ay dapat Hebreo 13:8. I stand corrected at salamat po sa inyong pagko-correct pong iyon sapagkat yun po ay katotohanan ang ating mga pinag-aaralan. Ngayon pong gabi ay tayo nasa pang-apat na at ang atin pong topic ay our guide. Our guide of our travel.
Kasapagkat ang atin pong tema ay homeward bound. Tayo po ay, di ba naglalakbay patungo sa langit. At kailangan sa ating paglalakbay ay meron tayong guide. Alam po ninyo, ako ay pinalad na nakarating po sa bansang Japan. Ako po ay naglingkod ng 2 taon bilang missionary. At isa po sa pinagkalob sa aking karapatan doon sa pamagitan ng aking senior pastor na si Pastor Nobuaki Imay, ay ako po ay kanyang binigyan ng pagkakataong makaakyat po sa Mount Fuji. Yan. Ang Mount Fuji, mga kapatid, ay isa sa pinakamataas na bundok ng Japan. At ang sabi niya, pag ikay nakarating ng Japan, ikay mapalad. Kasi mahirap ang makarating dito. Subalit, yung makarating ka sa sa tuktok, o makaakyat ka sa tuktok ng Mount Fuji, ang sabi po niya ay mas mapalad ka. Ang makaakyat ka ng minsan, sabi niya, if you climb Mount Fuji once, you are great. But if you climb Mount Fuji twice, sabi niya, you are a fool. Nabanggit niya po yung kasabihan yun sa Japan sapagkat sa hirap ng pag-akyat mula alas 5 ng hapon, nakating po kami sa summit o tuluktok ay alas 5 ng umaga. Ganun po kahirap. Subalit-sulit po sapagkat pagdating mo doon sa bundok, sa taluktok ng Mount Fuji ay makikita mo ang napakalaking crater o bunganga ng bulkan. At sisikat ang haring araw. At yung po palang araw ay sinasamba ng mga Hapon. Kaya yung flag nila ay yung araw po yun na pula. At doon sa kalauna, sumisikat ang araw. At kaya nga, pag nakita nila ang araw, sabi nila, bansay, bansay, bansay Nippon. Ibig sabihin, mabuhay, mabuhay ang bansang Japan. Alam niyo po ba, isa sa nagpadali ng aming pag-akyat patungo roon ay meron po kaming guide na ang gawain o tungkulin ng guide na ito ay itinuturo niya sa amin kung saan kami dapat lumakad, kung kami ba'y magpapatuloy o kami ba'y pansamantalang titigil o kaya naman sapagkat yun po'y napakaraming umaakyat sa Mount Fuji. Sa panahon po, ganito pong buwan yun ng September sapagkat wala pong yung po'y summer ngayon sa Japan at wala pong yellow. Ano po, walang snow kasi ang snow po ay mga bandang December hanggang February ay marami pong umaakyat sa bundok ng Mount Fuji. At sapagkat marami, yun ay mga bus tour, merong paakyat, merong pababa, merong kinakaya, merong hindi kaya na kailangan bumili ng mga portable oxygen. At yung hindi talaga kayang umakyat patungo sa taas ay sila po'y tumitigil na lamang at meron namang natutulugan doon. Napakahalaga ang role ng isang guide. At kami kanyang sinamahan, kami kanyang inalalayan mula sa paanan ng bundok ng Mount Fuji patungo po doon sa taluktok. At ang karanasang iyon ay naging isang napakagandang karanasan sa akin na hindi ko malilimutan sa aking buhay sapagkat naakyat ko po ang Mount Fuji. Mga kapatid, mga kaibigan, tayo'y naglalakbay patungo sa langit na tahanan. Tayo narito sa lupa. Dito nagmumula ang ating paglalakbay. Kailangan po natin ng guide sapagkat sa ating paglalakbay ay maari po tayo'y mapagod, maaring tayo manghina, maaring tayo'y mapahiwalay sa grupo, o maaring tayo ay mapalayo. Kaya ngayong gabi, hayaan po ninyo na ibahagi ko sa inyo ang ating pong guide sa ating paglalakbay. Walang iba po ang banal na Espiritu, God the Holy Spirit. Subalit sa ating pag-aaral ay napakahalaga
na makilala natin ang ating guide. Alam niyo po, nung kami ngayon naglalakbay doon sa nag-akyat papunta sa Mount Fuji, ay kinikilala namin yung guide kasi along the way, naglalakad kami, ay may kwentuhan, may pag-uusap. Di nagtatanong, anong pangalan mo? Ikaw ba ilang taon na nagtatrabaho rito? Ilang beses kang umaakyat sa Mount Fuji? Lahat po ng iyon ay nababanggit. Ganon din po sa ating pag-aaral, mga kapatid, mga kaibigan. Kailangang makilala natin ang ating guide. Kaya ang tanong, sino ang banal na espiritu? Narito po ang sabi, ang Biblia ay nagpahayag na ang banal na espiritu is a person, not an impersonal force. Inyo pong narinig ito at nabasa sa screen, mga kapatid, mga kaibigan. Ito po ay ating binabanggit sapagkat alam nyo ba, may mga tao, hindi man lahat, may mga tao na ang kanila pong paniniwala, ang banal na espiritu daw ay hindi Diyos. At sang-ayon sa kanila, ang banal na espiritu ay isa lamang tinatawag na hangin o isang kapangyarihan o isang force, at sa madalit salita po, sa kanilang paniniwala, ang banal na espiritu daw ay hindi Diyos. Tingnan po natin sa ating pag-aaral na ito kung ang banal na espiritu ba talaga hindi Diyos. Subalit, ang sabi po rito sa pasimula natin, ang Biblia ay isang person, isa pong may katauhan. At hindi siya impersonal. Pag ibig sabihin impersonal, para bagang wala man lang siyang personalidad. Hindi ka po na bumibilis ito po yung laptop ng ating kapatid na Milo na tumulong sa atin, sinato kagabi. At nagpapasalamat tayo sa mag-asawang Milo and Isay Ismilio. At ako po ay medyo nangangapa ng kaunti sa laptop. Ganun pa man, purihin ang Panginoon. So ang kasunod po, ang sabi rito ay napakabilis ng kanyang pasensya po. Bakit ito'y matulin? Ang kanyang sunod-sunod na pinipindot ko lamang ng minsan ay bakit dumarami. Dali po ha. Ayan, malagay ko dito na po. Ang banal na espiritu ay tunay na Diyos. Katulad kagabi ng ating pag-aaral, si Kristo ay tunay na Diyos. Tingnan po natin ang ating paghahambing. Ang banal na espiritu ay meron ding tinatawag banal na katangian. Divine attributes. Ang sabi po sa Roma 8:2, siya ay buhay. Ang banal na espiritu ay nariyan na po. Hindi siya nilikha, hindi siya nilalang, siya existido na. Kasabay po siya ng Ama, ng Anak. Ikalawa, siya po ay katotohanan. Mababasa po sa Juan 16:13. Katulad ng Ama, katulad ng Anak, ang banal na espiritu rin ay omnipotent. Ang ibig sabihin, siya ay makapangyarihan sa lahat. 1 Corinthians 12:11. Nariyan na naman po yung salitang omnipresent. Juan 14:16. Ang banal na espiritu ay nasa lahat ng dako. Kaya siya po ay katulad ng Ama, katulad din po ng Anak. Kaya sa pagpapatuloy, ang sabi, sa mga gawain ng Diyos Ama ay kasangkot ang banal na espiritu. Kita po ninyo, hindi lamang po ang Ama, hindi lamang ang Anak ang magkasama o magkasangkot sa kanilang mga gawain. Pati po pala ang banal na espiritu. Narito po sabi, ang paglalang at pagkabuhay na maguli ay parehong kasangkot siya. Kita po ninyo yan? Sa panahon ng creation, sa aklat ng Genesis, sa paglalang, basahin po ninyo ang chapter 1 ng Genesis. Nariyan po.
Ang banal na espiritu ay nasa ibabaw ng kalaliman, ng kadiliman. Ano po? At sa panahong pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus, naroon din po ang banal na espiritu. Ating tingnan ang kasunod. Bumibilis talaga itong ating cursor. Ano po? So, ang banal na espiritu ay, ito po ang kasunod, itinuturing na kapantay ng Diyos. Maliwanag po yan, kaibigan, kapatid. Ang banal na espiritu ay itinuturing na kapantay ng Diyos. Ang Ama, ang Diyos Ama at ng Diyos Anak. Tingnan po natin. Sa aklat po ng Mateo 28:19, makikita po ninyo, sa formula ng bautismo, lagi po nating nababasa ang talatang ito, Mateo 28:19, na sabi ni Bagan, na bautismuhan nyo sila saan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng ano po? Espiritu Santo. Kita po ninyo, hindi po sinasabing nabautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak, period. Doon po sa Mateo 28:19, kasama ang banal na espiritu. Siya po'y kapantay sa pagka-Diyos ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Tingnan natin, meron pa ritong kasunod. Sa 2 Korinto 13:14, sa basbas ng apostol o ng mga apostoles, sa panahon po ni na Pablo, ng mga alagad, ng mga apostol, pag sila po'y nagkaroon ng basbas o benediksyon, ay ginagamit po nila na kayo'y pagpapalain sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Kasama po ang banal na Espiritu. At maging sa pagbibigay ng espiritual na kaloob. Sa aklat po ng 1 Korinto 12:4-6, ang pagbibigay po ng mga spiritual gifts ay kasama po na binabanggit na naroon po, nagkakaloob po ang espiritu, ang banal na espiritu ng mga kaloob na ito. Kaya ito'y patunay, kaibigan, na ang banal na espiritu ay tunay na Diyos. Talaga pong nagkiklik lang po ako ng isa, pero dumarami ang sumusunod. Okay? Ayan. Kaya tayo po'y patuloy. Kahit medyo may kaunting itong challenge itong ating pagbabanggit. Ano po, kasunod-sunod nito. Okay. Ang banal na espiritu at ang kadyusan. Ano po ba ang relationship? Ano po? Ano ba ang kaugnayan ng banal na espiritu sa tinatawag nating kadyusan? Ang sabi po, mula sa walang hanggan, ang Diyos Espiritu ay ano? Nabuhay sa kadyusan bilang ano po? Ikatlong kaanib. Kita po ninyo yan. Napakatindi ng statement na ito. From eternity, mula sa walang hanggan, ang Diyos Espiritu ay ano po? Nabuhay. Siya po'y existido na sa kadyusan at siya pala ay the third member of the Godhead. Kaya kita po ninyo, kasi ang una ay ang Ama, ang ikalawa ay ang Anak, at ang ikatlo ay ang Espiritu. Malimit po ang ating masyadong napagtutuunan ng pansin ay ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Kaya nga po ako, ang binabanggit ko, ang banal na Espiritu ay para bagang ang napapabayaan na ikatlong kaanib ng kadyusan. The most neglected. Kasi yung iba ninineglect na, ayaw na nilang ituring na ang banal na Espiritu ay Diyos at sa kanila ay para lamang daw ito yung kapangyarihan o puwersa. Ibalit sa ating pong pag-aaral, kaibigan ko, ang Ama, Anak, at ang Espiritu ay ano po, magkapantay na umiiral. Sila po'y sabay-sabay. Wala pong nauna na ang Ama, sumunod ang Anak, at panghuli ang Espiritu. Sila po'y magkapantay na umiiral.
totally equal in their existence. Yan po ang sinasabi. Kaya sa kadyusan, ang Espiritu ay ginaganap ang tungkulin bilang tagapagpatupad. Kita po ninyo, kaya doon sa kadyusan, ang Ama ay tagapanukala, ang Anak ay tagapagligtas, at ang Banal na Espiritu, yung ating guide, siya po naman ang kanyang tungkulin o role ay tagapagpatupad. Executor. Siya po ang gumagawa. Kaya napakaganda, napakahalaga po nito, mga kapatid. Ano po, ating tingnan ang kasunod. Talaga pong dumarami itong aking pagpindot. Ano? Ayan. Anyway, atin pong sundan. Ang misyon ng Banal na Espiritu. Yan pong maganda. Kasi yung mga guide, meron yan silang misyon. At sa madalit salita, pag yung guide po, alam ba kayo bago sa isang lugar, hindi nyo alam ang daan. Pag meron kayong guide at yung tour guide, yung tour guide na gumagabay sa inyo, ang kanyang misyon niyan ay di ituro kayo sa tamang daan at kayo ay makakarating sa inyong patutunguhan. Hindi po ba? Kaya ang Banal na Espiritu din po ay merong misyon. Ang misyon ni Jesus at ng Banal na Espiritu ay ano? Magkakaugnay. Hindi po sila kanya-kanya. Tandaan po ninyo, sila'y magkakaugnay. Ang kapuspusan, the fullness, yan po ang tawag yan, ng Banal na Espiritu ay hindi maipagkakaloob hanggat matapos ni Jesus ang kanyang misyon. Kaya kita niyo po, nang ang ating Panginoong Jesus ay narito sa lupa, ang Banal na Espiritu ay hindi pa po totally dumarating. Hindi naman ibig sabihin ng Banal na Espiritu ay wala. Pero para bagang sa panahong iyon ng bagong tipan, ay si Jesus po ang talagang narito, gumaganap ng misyon ng Ama. Subalit nang ang ating Panginoong Jesus ay naganap na ang kanyang misyon dito sa lupa na iligtas tayong mga taong makasalanan nang siya'y maipako sa krus at nabuhay na maguli at bago siya magtungo pabalik sa kanyang Ama sa langit, ano po ang sabi niya? Narito, isinusugo ang Banal na Espiritu na siyang magiging kasama ninyo. Kaya binigyan niya ng comfort, kaaliwan, sapagkat ganun na lamang ang pagkalungkot po ng mga alagad. Nakapiling nila ang Diyos ng 3.5 taon. Sanang lang paglilingkod, pangangaral, panggagamot. Subalit narito ang Panginoon ay patungo na, pabalik na sa langit. Kaya binigyan ng pag-asa ng Panginoong Jesus ang mga alagad. Kaya ibinigay po ang Banal na Espiritu. Kaya nga sabi, si Jesus ang unang nakaranas ng kapuspusan ng Banal na Espiritu. Alam niyo po kapatid, mga kaibigan, kailangan tayong mapuspos ng Banal na Espiritu. Sapagkat ang Banal na Espiritu, if you are filled with the Holy Spirit, pag ang isang tao, alam niyo po, pag ang isang tao ay puno ng Banal na Espiritu, nariyan sa kanya ang katangian ng ating Panginoon. The fruit of the Holy Spirit, na ang pinakang kabuuan nito ay yung pag-ibig, yung love, at yung iba pang mga bunga nito ay nahahayag sa aklat po ng Efeso. Kaya yan po, may misyon. Tingnan natin, ano ba ang misyon ng Banal na Espiritu? Sabi nito, the mission of the Holy Spirit. The mission of, hindi ko sa datang tinagalog, ito yung English kasi gusto ko ito yung makita. The mission of both Jesus and the Holy Spirit were totally interdependent. Kita po yun, yun po yun. He was the first person to experience the fullness of the Spirit. Kaya kita po ninyo, ang mission ng Banal na Espiritu, ito'y nagsimula sa bagong tipan. Inihayag po sa natatanging pamaraan at he is called the Spirit of His Son, the Spirit of God, the Spirit of Christ. Kaya marami pong katawagan sa Kanya, pero siya po ay ang Banal na Espiritu. Talaga pong uma-advance ang aking,
Una, narito po. Tingnan natin sa isa pa. Ayan. Ang misyon ng banal na Espiritu. Una, ang kanyang misyon sa sanlibutan. Matatanggap natin ang pagkapanginoon ni Kristo sa pamagitan lamang ng banal na Espiritu. Ayon po sa unang Korinto 12:3, kaya't ipinatatalastas ko sa inyo na wala sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Diyos, Espiritu ng Diyos ay nagsasabi si Jesus ay itinakwil at walang sino man ay makapagsasabi si Jesus ay Panginoon, kundi saan po? Sa pamagitan po ng ano, kapatid? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya para matanggap mo ang Panginoong Hesukristo na iyong Panginoon, ito pala'y gawain. Misyon pala ito ng ating travel guide. Ang banal na Espiritu. Siya pala ang nagpapaunawa. Siya pala ang gumagabay upang ating tanggapin ang the Lordship of Jesus Christ. Tingnan natin ang kasunod. Talagang mabilis po itong aking laptop. Una, yan, ang banal na Espiritu. Ito po yung mga proseso doon sa tinatawag nating aking binanggit number 1. Ang banal na Espiritu ay inaakay tayo sa malalim na pagkilala ng kasalanan. Tangi na ang kasalanan ng hindi pagtanggap kay Kristo. Juan 16:9. Kaibigan, ang banal na Espiritu ay hindi natin nakikita. Kaya nga, Holy Spirit. Ngayon, paano natin siya maririnig kasi hindi natin siya makikita? Ang sabi po siya maririnig natin sa pamagitan ng maliit na tinig na bumubulong po sa ating mga konsensya. Di ba? Meron tayong konsensya. Maliban po kung wala na kayong konsensya, ay mahirap po yun. Pero yung meron tayong konsensya na sabi, pag nakukonsensya tayo, ibagay nakakaramdam tayo, ba ako'y nagkasala? Pag nakakaramdam pa po kayo ng konsensya, ibig sabihin ang banal na Espiritu ay inyo pang naririnig. The small voice na nagsasalita po sa inyo. Ang conscience po ay hindi banal na Espiritu. Nililiwanag ko po. Ang konsensya ay hindi banal na Espiritu. Ang konsensya ay narito sa ating ulo. Dati po, sa ating isipan. At yan po ang banal na Espiritu ay nakikipag-usap sa ating konsensya. At pagkakanausap tayo at ating pinakinggan, inaakay tayo ng banal na Espiritu sa malalim na pagkakilala ng kasalanan. Kasi po tayo makasalanan, kapatid, kaibigan. Ngayon, pag wala ang banal na Espiritu, kaya hindi natin pinakikinggan ang kanyang mga bulong, ang kanyang mga salita, ay baka hindi mo maramdaman ay kay makasalanan at paano kang makapagsisisi. At lalo na po ito, tandaan ninyo, lalo na po yung kasalanang hindi pagtanggap kay Kristo. Palang hindi pagtanggap kay Kristo yung malaking kasalanan. Kaibigan, kapatid, kaya mag-isip tayo. Ano bang mga dahilan kung bakit hindi natin matatanggap si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas? Ikalawa, ang Espiritu ay inuudyukan tayo. Yung pong salitang yon, inuudyukan tayo na tanggapin ang katwiran ni Kristo. Tinapon ninyo, kinakasihan tayo, inuudyukan tayo. Bakit po? Kasi yung pong ating pagkatao ay kahit po magbihis tayo ng napakagandang damit, ang atin pong katuwiran ay talagang sa paningin ng Panginoon, yan po ay maruming basahan. Kaya kailangan po natanggapin natin yung katuwiran, ang sa salitang English po, the righteousness. The righteousness. Kung sa Bible po, inilantulad dito sa isang maputing balabal, maputing kasuotang isinusuot sa atin, tinatabunan, tinatakpan ang ating mga kasalanan at maruming pagkatao.
Kaya kailangan, kapatid, kaibigan, tanggapin natin ang katwiran ni Kristo. At ang ikatlo, ang Espiritu ay binabalaan tayo sa paghuhukom. Opo, kaibigan, meron pong darating na paghuhukom o paghatol. Ang lahat ng ating gawa, lihim man o hayag, yan po'y darating sa isang paghatol. Kaya kailangan na tayo makinig sa bulong ng banal na Espiritu sa kanyang mga instruksyon, sapagkat pag hindi po tayo makikinig, pagdating ng panahon na meron ng paghuhukom o paghatol, ano kaya ang magiging hatol sa atin? Buhay ba o kamatayan ba? Kaibigan, naway piliin mo ang buhay sapagkat makikapiling natin ang Panginoon. Pagka hindi mo pinili ang buhay, wala na pong ibang choice kundi ang kamatayan, at yan po'y napakalungkot na kalagayan. Ang kasunod, ibinabalik ko po sapagkat umibilis, umi-slide ang aking cursor dito sa laptop. Number 2, ang misyon sa mga mananampalataya. Okay? So may misyon siya sa sanlibutan, ngayon naman ay may misyon ang banal na Espiritu sa mga believers, sa atin na mga nananampalataya na kay Jesus. Sabi, kanyang tinutulungan ang mga mananampalataya. At sa wikang Ingles, ginamit po yung salitang assist. O, di ba? Pag sinabing assistant o assist, tumutulong. Kaya nga po sa wikang Griego, sapagkat ang bagong tipay na sulat po sa salitang Griego o Greek, ang banal na Espiritu, ang salitay parakletos. Ayan, natuto tayo ng isang salita na po, parakletos, na sa wikang Ingles, helper. O, tiyan yung katulong, helper, comforter, taga-aliw, counselor, tagapagpayo, intercessor, mediator, tagapamagitan, at ang panghuli, advocate, yung po ay tagapagtanggol. Alam po ninyo, ang gawain ng kaaway na si Satanas ay taga-akusa. Sasabihin ni Satanas, yung taong yan, yung makasalanan, maraming ginawang kabalbalan sa buhay. Yan ay hindi na maliligtas. Yan po ang paratang ni Satanas sa atin. Pero salamat sa banal na Espiritu. Inaalalayan tayo, inaaliw tayo, pinapayuhan tayo, namamagitan siya, ipinagtatanggol tayo. At pag nakarating po yan sa ating Panginoong Jesus bilang mediator din, ay kanila tayong ipinagtatanggol sa Ama at sasabihin ng anak na si Jesus, yes, totoo yan Ama, ang taong iya'y makasalanan, subalit yan ay nagsisi, tinalikuran ng kasalanan, iya'y akin ng pinatawad. Kaibigan, napakalaking kaibahan ang taong may Kristo. Ang taong tinatanggap ang pamatnubay ng banal na Espiritu sapagkat meron siyang tagapagtanggol. Pag wala pong Kristo sa iyong buhay, pag ang banal na Espiritu ay wala sa iyong puso, sino ang magtatanggol sa iyo sa kaaway? Pag sinabing iya'y makasalanan, wala. Okay? Kaya ang misyon ng banal na Espiritu sa mananampalataya, tinutulungan po tayo. Number 3, binabalik ko po, malapit na tayong magtapos. Dinadala niya ang katotohanan ni Kristo. Dinadala niya ang presensya ni Kristo. Kita po ninyo? Kasi doon sa aklat ng Juan 17, binabanggit po doon na sa 16 din, chapter 16 and chapter 17 ng Juan, ang isa sa gawain ng banal na Espiritu ay dinadala niya ang katotohanan sa atin. Kaya nga po sa panahong tayo nag-aaral ng Biblia, nakikinig ng ganitong mga pangangaral, napakahalaga po na tayo nananalangin. At atin pong hinihingi ang pangangasiwa at pagkasi ng banal na Espiritu. Sapagkat isa po sa misyon ng banal na Espiritu, dadalhin niya tayo sa katotohanan ni Kristo. Wala po siyang ibang aral na dala. Ang dala po niya yung katotohanan ni Kristo. Kaya inaakay tayo ng banal na Espiritu sa mga katotohanan. Dinadala tayo ng banal na Espiritu sa katotohanan ni Kristo. At ang ikaapat, dinadala niya tayo
sa presensya ni Kristo. Sapagkat si Kristo po ay nasa langit na ngayon. Ang banal na Espiritu ay dinadala tayo. The Holy Spirit brings us into the presence of Jesus Christ. Amen. Isipin mo po ang Panginoong Jesus naroon sa langit. Subalit sa pamagitan ng pangangasiwa at gawain ng banal na Espiritu, isipin mo, dinadala niya tayo. Saan po? Patungo sa presensya ni Kristo. Ang ganda po na mensaheng ito, kapatid. Napakahalaga ng role ng banal na Espiritu sa ating buhay, sapagkat tayo sa tuwing tayo lalapit sa banal na Espiritu, dinadala niya tayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Ngayon po, babalik tayo kasi itong aking slide ay mabilis nga. Number 5, number 6 at number 7, at yan po'y magtatapos tayo. Kanyang ginagabayan ang operasyon ng iglesia. Mga kaibigan ko, nais ko pong sabihin sa inyo na ang ating Panginoong Hesus ay meron pong itinayo o itinatag na iglesia. Hindi po ito kung anumang samahan o grupo na narito ngayon sa Pilipinas, kundi pag binanggit po yung word na iglesia, kita po nyo, small I po yan. Ang tawag po niyan sa English ay common noun, common name. Kung sa Tagalog pa, sa Pilipino, yan ay pangalang pambalana. Ibig sabihin, hindi po yan tumutukoy dun sa capital. Ano po yung malaking I. Ibig sabihin, tumutukoy po yan the Church of Christ. At ito po'y itinatag niya ng senarito sa lupa, ano po, at ang iglesia niyang ito ay nagpapatuloy na nagtuturo po ng mga katotohanan mula sa Biblia. At doon sa panahon ng mga alagad, ang tinatawag po nun ay ang batang iglesia, the early church. Sa panahon pong si Jesus ay umakyat na patungo ron sa langit. Ang banal na Espiritu'y sumubaybay, gumabay sa mga alagad. Lumago ang kanilang church, ang iglesia. Lumago sapagkat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, siya po ang gumabay sa operasyon. Hindi po ito operasyonan ng sakit ng doktor. Ang ibig sabihin, sa anumang mga pangangasiwa sa iglesia. Kaya ito'y napakagandang mensahe sa atin, ng mga leader ng iglesia. Huwag po nating pangunahan ng banal na Espiritu. Huwag nating gawin ang mga gawain ng banal na Espiritu. Huwag nating agawan ang banal na Espiritu sa kanyang gawain. Meron po siyang gawain at siya'y sumusubaybay, gumagabay sa operasyon ng iglesia. Kaya ang kailangan natin, ang panalangin, banal na Espiritu, naway lagi mong gabayan ang aming pangangasiwa. Number 6, kanyang nilalangkapan ang iglesia ng natatanging mga kaloob. Ang ganda po nito, sapagkat sa ating church o sa iglesia ng ating Panginoon, meron pong mga ministry. May mga paglilingkod. Ang kailangan po ay merong paglangkap, equipping, pagsasanay upang ang church ay ito po ay lumakad, tumakbo, mag-operate ng maayos. Kaya ang ipinagkaloob niya, merong leadership, merong pastor, may mga ngaral, may guro, merong sa kabanalan, meron sa pagtulong. Merong mercy. Lahat ng yan, may prophecy. Lahat pong yan nakaloob ng banal na Espiritu ay nilalangkap niya sa iglesia. At ang spiritual gifts na yan ay hindi po para sa ating sarili. Hindi upang tayo'y mapuri. Kung ikay magaling magsalita, magaling kang umawit, magaling kang manalangin, magaling kang mag-Bible study, anuman ang kagalingan mo, kaibigan, yan po'y kaloob ng Panginoon. Yung ating natural talent, kakayanan,
Pag yan po'y ating ipinasakop ang ating buhay sa Panginoon, ang mangyayari po, yan ay magiging spiritual gifts. At yan po ay sa ikatitibay ng kanyang katawan, ang iglesia. At ang mapupurit malulugdan po ay ang Panginoon, hindi tayo. Sa panghuli na misyon ng banal na Espiritu, kanyang pinupuno ang mga puso ng mananampalataya. The Holy Spirit fills the heart of the believers. Kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, ano po ang pumupuno sa ating mga puso? Ito ba'y mga kayamanan sa libutang ito? Ito ba'y career? Ito ba'y mga bagay na nagpapalayo sa atin mula sa Panginoon? Sino ang pumupuno sa iyong puso? Ang banal na Espiritu ba? O ang kaaway ng Diyos? Tanging ikaw po ang makakasagot ng katanungang iyan. Subalit ganang akin, nais ko po na manirahan ang banal na Espiritu sa aking puso. Sapagkat pag ang ating puso ay bukas at makapanahan ang banal na Espiritu, kapatid, kaibigan ko, tunay na magiging masaya ang ating buhay. Sapagkat yung bunga ng banal na Espiritu ay nasa atin at ang kanyang misyon ay mangyayari na ang kanyang tungkulin bilang guide, bilang counselor, bilang tagapamagitan at bilang Diyos Espiritu ay makapangyayari po sa atin. Kaya nga, hanggat hindi mo binubuksan ang iyong mga puso, hindi po papasok ang banal na Espiritu. Sa akin pong pagtatapos, nais kong sabihin sa iyo, kapatid at kaibigan, ang banal na Espiritu, ang Ama at ang Anak, ay hindi po namimilit. Hindi po sila katulad ng kaaway na si Satanas, na kahit wala siyang paalam, siya po'y pumapasok sa tao. Kaya may tinatawag devil possession. Pero subalit, alam nyo ba, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Diyos Espiritu, sila po'y kumakatok sa ating mga puso. Ngayon siya'y kumakatok. Ang ibig sabihin ng kumakatok, nasa labas pa ang ating Panginoon. Hindi pa nakakapanirahan ang banal na Espiritu sa iyong puso. Kaibigan, buksan mo ngayon ang iyong puso. Papasukin mo ang banal na Espiritu upang ang presensya ni Kristo, ang presensya ng Diyos ay sumaiyo at ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan at magkaroon ka ng katiyakan na pag dumating ang Panginoon at tayo kanya nang kukunin para tayong magbakasyon sa langit na bayan, meron tayong kapanatagan, katiyakan na makakasama tayo sa mga maliligtas na mga banal. Kaya nga sa ating pagtatapos, tunay po na ang banal, kulang po ng pasensya, tunay po na ang banal na Espiritu ay Diyos. Siya po ang ating giya ng paglalakbay. Nawa po ating tanggapin ang kanyang pangangasiwa sa ating buhay. Salamat po sa inyong matamang pakikinig. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. Stop screen sharing.
Maraming salamat po sa inyong naging pagsubaybay sa ating pang-apat na serye ng 12 gabi-gabing Homeward Bound Seminar, kung saan tinatalakay po natin dito ang mga katotohanan sa banal na kasulatan. Nawa po'y patuloy ninyo kaming samahan hanggang sa 12 topic na magpapatuloy po hanggang sa September 12. Sa amin pong mga kaibigang IEL Care Group Friends at sa lahat ng mga kaibigan namin na naabot ng broadcast na ito, isang pagpapala po sa ating lahat. Naway ang pagmamahal ng Diyos Ama at ang pamamagitan ng Diyos Anak at ang pamamatnubay ng Banal na Espiritu ay sumaatin nawang lahat. Amen.
Ma'am Cecil, manalangin ka po. Manalangin ka po, Ma'am Cecil. Hindi po, wala si Ma'am Cecil. Okay, manalangin po tayo mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita na amin pong pinag-aralan ngayong gabi. Nawa po ito, Panginoon, ay matanim ng malalim sa aming mga puso. Ilusin ang aming mga kaibigan na nakikinig po ng iyong mga salita. Salamat po ng marami, Panginoon, na kami inyong laging susubaybayan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.